Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mga umano'y patong-patong na ebidensya hinggil sa mga kasong nagsasampa laban kay President Kuting ng Norte Jr. ang ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya po ang malalakas at magkakasunod-sunod na dokumento at testimonya ang kanyang inilatag upang patunayan ang lehitimong batayan sa mga kasong maaaring igawad kay PBBM. Batay sa kanyang pahayag, ito raw ay sapat upang magdulot ng seryosong pagsusuri mula sa COMELEC o kahit sa mataas na korte. Sinabi ni Marcoleta na kabilang sa kanyang isinaliwanag na ebidensya ay mga police blotter, affidavit ng mga whistleblower at iba't ibang opisyal na dokumento na umano'y nag-uugnay sa Pangulo sa iba't ibang kontrobersiya. Ayon sa kanya, patuloy niyang pinagtitibay ang kanyang dossier upang makumpirma ang kredibilidad ng mga pinanggalingan nito. Ipinunto rin niya na hindi ito simpleng chismis dahil ang mga dokumentong isinampa ay umano'y nakatala sa mga lehitimong ahensya ng gobyerno at may selyo pa ng court order o subpoena. Sa kabilang banda, maring itinanggi ng Malacanang at ng kampo ni PBBM ang mga aligasyong ito. Anila, wala silang natanggap na opisyal na notisiya o dokumento mula sa COMELEC o sa korte kaugnay sa naturang ebidensya. Iginit nila na ang sinasabing files ay maaaring gawa-gawa lamang at bahagi ng patuloy na disinformation campaign laban sa Pangulo gaya ng iba pang peking balita na naimbestigahan na ng mga otoridad nitong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ni COMELEC na walang natanggap na formal filing na naglalaman ng ebidensyang nakahain sa kanila hinggil kay PBBM. Ayon sa pulong ng komisyon, kailangang dumaan sa tamang proseso ang anumang disqualification petition at hindi ito maaaring pigilan o padaliin. Anila kung sa kanilang matatanggap sasailalim ito sa preliminary conference bago suriin kung may sapat na batayan upang magpatuloy sa hearing at posibleng sumampa ng kaso na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usaping ito sa politika ng bansa. Habang patuloy na iginigiit ni Marcoleta ang umano'y patong-patong na ebidensya, malinaw naman na wala pang opisyal na aksyon mula sa COMELEC o sa korte. Patuloy ang usisan ng publiko kung ito ba ay totoong batay sa konkretong ebidensya o isa lamang bahagi ng politika. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kailangan nyo itong malaman, putang ina. Hindi ko to pwedeng itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting? Kung mahal mo ang pamilya mo, lahat. Bakit kailangan ka pang Eto pa ha. Hindi po ito, ang vlog na ito, hindi ito para magsiraan tayo. Kailangan nyo kasi malaman, kasi you don't know, comment na kayo ng comment. Itong taong to nakausap ko eh. Wala namang pera to. Ang press release, mayaman ang kanyang angkan. Niloloko niya yung mga tao doon na siya ay angkan ng mga alta na may ganitong kumpanya. Ikaw ang sumira sa magandang relasyon ng mga Duterte supporters, ng mga Pilipino na nagmahal kay Pangulong Duterte. But, you know what? Hindi naman talaga nasira. Dahil yung mga pumunta doon na nawala ng gana, dahil binastos sila ng ibang mga iro doon, ang sabi nila sa akin, Miss Marlica, pwede naman kami mag-gather. Kung kami dito sa Germany, kami sa UK, pwede naman kami mag-gather, magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Pero hindi namin kayang binabastos kami doon. Hindi naman kami nag-i-invade sa Hague. Hindi naman kami pumunta doon para magbidabidan. You know how, alam niyo ba kung gaano kahirap? Like, ito yung mga nasa Zurich, sila Ate Beth, sila, yung mga grupo nila, ilang oras silang nagbus para pumunta sa Hague para magpakita ng suporta sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon nitong babaeng ito. Kaya hindi ko to palalagpasin. Siya talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dadalang pondo, okay? Na tinatanong ko sa kanya, sino nagbigay sa'yo? Dahil di ka naman mayaman eh. Para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Putang ina ka, hindi kita papayagan. Babuyin mo ang Maisog Europe, DDS Europe, Germany, Paris, lahat na kayo doon. Switzerland, hindi ko to papayagan. Sino, okay, eto na rule out na namin ito.
bago pa ako dumating, na siya talaga ang punot dulo, walang instruction sa OVP, siya ang may instruction ng lahat para wag magbangag-bangag, wag magsalita laban sa mga Marcos, wag magsalita laban kay Amy. Kaya nga ang tanong ko, kung mahal mo ang Pangulong Duterte, bakit masakit sa puso mo na magsasabi kami na putang inang Marcos Jr. na yan, manggagamit na yan, mga hayop na yan, ang reason kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. Question ko sa'yo, kahit mag-award-award ka kayo, hindi po yan ibig sabihin ay natutuwa si Inday Sara sa kanila. Diba, girl? Nag-usap tayo. Gusto mong mag-apply ng student visa sa Netherlands to stay in The Hague. Handa kang maiwan ang iyong mga pamilya kung ikaw ay harmonious, happy with your family, husband, children, whatever. Why in the hell mag-a-apply ka ng visa to stay in The Hague? And the tuition fee, you told us, 28, more or less 20,000 euros. So nalaman ko din, ito nalaman ko itong mga informasyon na ito. Hindi ka maka-move on, hindi lang to siya, kasi grupo to sila. Hindi ka maka-move on pala nung 2022 nung nagkaroon ng ng transition from Duterte to Marcos Bangag, ayaw mo pang umalis doon kung saan ka nakatira kasi ini-enjoy mo yung perks ng Malacanang. Gumagawa ka pa pala ng paraan kung paano ka magstay doon sa mga Marcos. It's up to you kung kayo ay, saan kayo pupusta. Kasi, utang ina ako, natuto na ako eh. Hindi porket akala mo magkakampi tayo ngayon, pero hindi pala tayo. Girl, ayaw mo palang umalis doon nung nagtransition dahil hindi mo matanggap na wala na kayo o wala na ka na sa power. Ngayon, ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Hindi po nawalan ang mga Duterte supporters. Hindi na nila masikmura yung pagbida-bidahan, paggawa-gawa ng mga protocol act. Tapos putang ina, kalsada, may protocol. Kumampi ka na hindi mo man lang sinerch yung mga inatasan mo doon na Joma season aligned. Ginulo niya. Ito namang mga Shunga Bells sa Pilipinas, yung team niya, hindi nyo alam, no? Hindi nyo alam ang kwento, isang story lang kasi ang alam ninyo. Okay? May pinasok na tayo ng mga Joma season. Pinasok na tayo ng bangag. Yun ang purpose nila. Atakihin si Maharlika, atakihin si Harry Roque, paghiwalay-hiwalayin ang mga Duterte supporters. Pero hindi kayo magwawagi. Ito naman mga tanga. Bakit nila kinakampihan ito? Kailangan nyo itong malaman kung gusto nyong magwagi tayo laban sa mga bangag dahil umaandar ang pera ng mga bangag. Umaandar. Imagine mo, mag-student visa. Hindi ko alam kung ibubuhos ko lahat ngayon o, di ba sabi ko magsiseries tayo? Marami. Pera. Ako naiintindihan ko. Yung mga volunteers, mga palangga natin sa The Hague, yung iba doon, ako ayoko na magyabang. But ako, I compensate people na nag-serve sa akin. I compensate people na nagmamahal sa akin. Hindi dahil nangihingi sila sa akin, pero kusa ko yun. Lalo na kung ito ay talagang ang mga taong ito ay genuine. Pero yung magbibigay ka ng pera para sambahin ka, para gawin kang boss, para ikaw ang bida-bida doon, dahil man nagpupondo sa'yo, putang ina mo. Huwag ako pa binangga mo. Tangina ka, hindi ikaw. Ginugol, ang laban ko personal. 7 warrant of arrest. Ikaw ba may warrant of arrest?
ang laban namin ni Harry Roque, personal to. Kayo mga duwag kayo. Puro kayo patwitams yung grupo mo. Okay? Magkampi-kampihan pa kayo lahat pag bubuhulin ko kayo. Kaya gusto kong malaman ng taong bayan, siya ang nanggulo. Hindi po nagkawatak-watak ang mga Duterte supporters. Nagtampo lang sila. Kasi binaboy mo. Nag-impose ka ng rules na wala naman dapat rules doon. Lahat doon voluntaryo. Nagbida-bidahan kayo doon para guluhin ang mga Duterte supporters na naging Duterte supporters bago pa kayo pinanganak dyan sa age na yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Totoo to. Hindi mo kailangan siraan ang pamilya ng mga Duterte, ang tatay ay nanay ng anak ni Pangulong Duterte na si Kitty. Kung mahal ka ng pamilyang Duterte, na yan ang press release mo po. Hindi mo kailangan siraan si Miss Hanilet. Wala akong pakialam sa mga open naman yan eh. Sinasabi naman ni Inday, ni Basti, ng mga kamag-anak niya, na si Pangulong Duterte talaga, yung mga girlfriend. I don't care about that. Wala po akong pakialam sa mga ganyan drama ni Pangulong Duterte. Hindi yan sa akin naging problema. Hindi ko yan pangimasukan. Ang pangimasukan ko, yung taong nag-divide sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, putang ina ka. 47 cakes ang pinaghirapan ng Switzerland. Ito kailangan nyo itong malaman. Alam niyo po, nalulungkot ako dahil nung pumunta ako ng Switzerland, Geneva and Zurich. Nakita niyo yung mga kababayan natin? Nagtatrabaho yung mga yon. Nag-absent, nag-spend ng time, mag-travel, mag-rent ng bus, mag-rent ng hotel. Nag-travel sila para sa birthday ni Inday Sara. Sila po ay bumili ng 47 kasi 47 si Inday, para pakita ang support kay Inday Sara. Okay. Kasi sa dami kong nakakausap na tao, hindi ko alam kung sino yung kalaban eh. Sa totoo lang. Ito yung totoong kwento. Noong araw ng birthday ni Inday Sara, sabi ni Spokesari sa akin, Marlica, doon ka makisakay kay Beth. Ang dami binabanggit na pa, hindi ko sila kilala. Sino itong Beth na ito? Sino itong taong ito? Doon ka sumakay, ganyan-ganyan. Ang sabi ko kay Spokes, mag-Uber na lang kami. O I have Uber app. I can pay whatever amount sa Uber. Wala akong problema. Kasi I traveled. Nagta-travel ako, sa Uber lang ako umaasa. From the airport, basta may Uber, wala akong problema sa transportation. Pwede rin ako mag-drive, pero medyo natakot ako doon. So anyway, eto ikukwento ko sa inyo. Kaya nyo maintindihan to eh. We'll talk about 47 cakes, di ba? Sabi ni Spokesari, doon ka kay Beth. Sabi ko, okay, go. Follow lang ako. Sino mag-bet na yon? Ako pakialam. Basta sasakay ako. Nung bumaba kami, okay, kasi 4 kami from LA. Ito yung team ko. 1, 2, pang-4 ako. So may 3 akong kasama. We spend our own money. Okay, pumunta kami sa LA to show support. Okay, sabi nung, hindi kami magkasya dahil sedan lang naman yung sasakyan ni Palangga. Sabi ni Spock, doon ka kay Beth sumakay. Nung pumunta na ako sa sasakyan, yung driver, yung asawa niyang Swiss, si Ma'am Beth, din may 3 doon, sorry, nakalimutan ko na yung pangalan. Masikip na. Tapos ngayon, sumiksik ako, nasa gitna. Alam niyo ba yung pet ko, nakaganon, syempre malaki yung pet ko. Nakaganon, uncomfortable talaga ako. Ma'am Beth, you have to know, kayo palaga. Uncomfortable ako. Ngayon sabi ko, ngayon 3 kong kasama, nag-take ng Uber, van pa ang in-order. Yung Mercedes, di ba ganun sa Europe? Pinuntahan pa ako nung ni Palangga ko, sabi ganon, Palangga, dito ka na, mas maluwag kami dito. Masikip kayo dyan. Ayaw ako palabasin sa sasakyan nila, Ma'am Beth, Switzerland. Bakit ayaw nila ako palabasin? Kasi natutuwa sila na nandoon ako nakasakay. So kahit yung pet ko nakatagilid, naka-seatbelt ako, ang sabi ko pa nga. Kasi Swiss yung kanyang asawa. Sabi ko, sir, is it okay? Sabi ko ganon although hindi pa nag-English yung kanyang. Anyway, sabi ko kay Ma'am Beth, sabi ko, okay lang ba? Baka mahuli tayo dito, matikitan kayo. Ang sabi, hindi, okay lang. So dahil gusto kong ipakita sa aking mga palangga na okay lang si Marlica kahit yung pet makatagilid, masakit, ganun. Compare doon na sumakay ako sa van, doon ako sumakay. Pero hindi ko alam kasi kung sino yung bet na sinakyan ko.
Tapos later on, nalaman ko, yung bet pala na sinakyan ko, sila yung taga Switzerland. Ito yung after it ko na ito malaman, ha? Tapos ng event, tapos na yung mga eksena. Sila yung grupo ng taga Switzerland na naghahanda ng 47 cakes kay Daysara na hindi, na inatasan ni Alpotera ang kanyang mga iro. Inatasan na i-block doon sa, ang daming, kailangan malaman dito ng nila Inday, for sure may nanood sa inyo. Alam mo VP, kasi parang ako, lahat ini-introduce sa akin, si ganito. After all, makakalimutan ko na. Si ganito, si ganyan, limot ko na. How much more ang VP? Okay? So hindi ko alam, wala akong idea kung sino tong bet na to, wala talaga akong idea. So hanggang sa nandun ako sa event, hindi ko pa alam yung mga XX na, hindi ko pa nga, wala akong, kasi nga, sobrang happy ako dahil ang daming tao. Yung bet na yun lumapit sa akin, Miss Marlica, sabi niya, gusto lang namin sana makita yung ni Vice President, yung 47 cakes. Ngayon, ako naman, this is really me, nakiusap ako doon sa nag-XX, na-realize ko syempre na, sabi ko pwedeng paano na lang. Kasi kakilala naman si ni Harry. Pwede natin siya papasokan kasi ibibigay niya itong mga poster kay Inday Sara, ganyan-ganyan, at saka, what we call it, ibibigay niyo mga poster, ganyan-ganyan, tapos yung 47 cakes. Sobrang overwhelming kasi doon. Hindi sila pumayag. Sabi sa akin, ma'am, kasi protocol. So, naintindihan ko naman yun, protocol at security ng mga nandoon. I totally understand, din naman ako tangay, no? Para hindi mo maintindihan. Ay sabi ko, ma'am, pasensya na kasi hindi talaga pwede. Pero hindi ko pa kasi alam noon na may 47 cakes na nag-effort. Kasi talagang wala akong idea. Ito, huli na lang ko nalaman. My point here, nag-failed ka. Kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte, as organizer, minake sure mo, hindi naman ganun ka, marami tao, pero as organizer, marami ka naman mga alipores, may mga binayaran kang mga iro, di ba? Minake sure mo na yung bawat delegasyon, Europe, UK, Italy, Germany, may mga representative sila, okay sir, eto ha, 47 cakes is not easy para i-provide, i-alay kay Inday Sara. Binastos mo yung taong mga yun. Hindi mo pinakita kay Vice President. Binastos mo ang mga taga-Switzerland. Nyo kayo. Yung sa amin, yung kay Harry, alam mo, yun yung sa amin, pag shut off, produkto na lamang yun na roll out na namin na ito talaga ay very, very Marcos Bangag effort, Mangga, and Joma season aligned. It's up to you. Okay? Ang ninyo, ang dapat ninyong malaman. Itong taong ito, gustong pagkakitaan, okay? Oh. Dahil lang. Hello? Alright. So, ito na nga. Hindi ako pwedeng manahimik. Nasasabi, Marlica, nag-create ng division? No. You have to know. This person at ang kanyang mga alipores, siya po ay sugo. Siya ay padala para guluhin in preparation for 2028 sa laban natin kung maaabot pa yung mga bangag kay Inday Sara. Na-witness ko ng mga mata ko, ha? First-hand information to. Kaya tanginan yung lahat. Magkampi-kampi kayo. Kayong mga Alpotera team. You know who you are. Alam niyo naman ako sino. Ginugulo nyo, sinira nyo, gusto nyo sirain ang mga Duterte supporters. Noong una kong punta doon, talagang upbeat yung mga tao, tuwang-tuwa. Itong recently, ayaw bumalik ng ibang mga Pilipino doon. Kasi ang sabi nila, eto galing mismo sa Germany, nung pumunta ako. Miss Marlica, naku, thank you at pumunta kayo dito na spokes. Ayaw na namin bumalik sa Germany. Kasi doon, akala nila sila yung may-ari ng street. Pero sabi ko, bumalik po kayo kasi para naman kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi nila sa akin? Pwede naman kami mag-gather sa Germany. Ito yung gusto kong malaman ninyo, na nag-create sila ng division na nawala ng gana yung mga diehard Duterte supporters. Dahil sa mga taong ito na Joma season,
bangag aligned na kunwari, mahal na mahal ang mga Duterte, pero gusto mong pagkakitaan ng Duterte. Una, student visa. First hand ko yan, alam. Sinabi mo sa amin yan. Tangina ka. Pangalawa, gagawa ka ng pelikula or a documentary. Ikaw ang producer, putang ina mo. Pagkikitaan mo si Pangulong Duterte. Kaya sinupla ka agad. Yung kumakampi sa inyo, tangina nyo, yan po ang katotohanan. Binastos nyo, yes, yung mga taga-UK. Imagine nyo mga kababayan, nakapiit ang Pangulong Duterte. Ang focus natin, paano natin mapapalabas? Ang focus natin, ano yung remedy? Ang focus ng babaeng to, gawa ng documentary, pagkakitaan ang Pangulong Duterte. Putang ina ka. Yan ang dapat nyong malaman. Ako, nang gulo doon, pwede akong manahimik sa Amerika. Pero hindi nyo ako pwedeng pigilan para pumunta sa event na yun. Tanginan nyo, hindi sa inyo ang Hague. Ang taong bayan dapat malaman. Do you think, sabi nila, ganyan, inawardan naman ng mga putang ina. Do you think Inday Sara will speak up about it? Gusto mong pagkakitaan, ikaw ang producer. Naka-set up na nga eh. Hindi ko lang babanggitin yung ibang pangalan. Nung June 4, dapat may darating na personalidad doon. Diba? Naka-set up na kayo. June 4, may darating na magko-cover doon. I-interviewin pa nga ako eh. Ang sabi sa akin, Miss Marlica, pagdating ni ganito, pwede ba magpa-interview ka? Ganito, ganyan, ganyan. Kasi, bibigyan ko lang ng benefit of the doubt yung isang tao. Ito lang muna titirahin natin. Kasi ito, storya ni Duterte, ni pag-ganto. In my mind, what the hell? Documentary? Gagawa ka ng documentary kung tapos na, panalo na tayo. Hindi pa nga tayo nananalo eh. Putangin na nyo eh. Panalo na ba tayo? Nakalabas na ba Pangulong Duterte? Kaya tigilan nyo ako. I was there, nasa apartment ako. Magkakasama kami. Buisit ka. Huwag kayong magpanggap. Dahil itong taong ito, pinakikinabangan ninyo. Gagawa kayong pelikula? Pagkikitaan nyo na naman. Ako kadamay pa, interviewin nyo ako. Yun po ang katotohanan. Ang iniisip ko lang doon, makapiling ang mga palangga ko. Alam mo, masaya na ako. Nakita nyo, di ba ako? Pakit-cute lang ako doon, sayaw-sayaw. Piyakap-yakap ko sa inyo. Real yun. That's genuine feeling. Behind the scene, akala nyo para kay Duterte, nakipag-alyansa na pala mga putang ina sa Joma Season aligned people in the Hague at sa mga Marcos. Subukan yung sumagot yung grupo mo. Pag uwi mo, may patim-tim alpotera ka pa? Ako ba kakalabanin mo? Magpaliwanag ka. Bakit ikaw ang producer ng ito pala, buti naalala ko. Bakit siya ang producer ng documentary na ito? Kasi gagamitin daw niya para magkaroon ng work permit at makapag-stay sa The Hague at magbidabidahan ang jutang Ginina. Now you know. Ano ang sabi sa iyo? Ano ang ginawa mo? Binigyan kita ng time to talk to me. Dahil ako straightforward, ako gaga. Okay, here's the thing pa pala. Naalala niyo in-interview ko si Ma'am Hanilet nung una? Naalala niyo yung interview ko? Nung in-interview ko si Ma'am Hanilet, di ko naman kilala si Hanilet in person. Actually I'm not the type of person na fangirl na, ganyan, artista or politiko. Hindi ko na kailangan ma-explain.
Nung in-interview ko na nagsalita si Ma'am Hanilet na huwag kayong magpapaniwala sa mga taong nagpapanggap na nurse, na ganito, na ganyan-ganyan, na namimera, na ganito, ganyan-ganyan. Actually, I don't have idea during that time. Nalaman ko na lang later on kung sino yung taong yon. Girl, kinausap mo ko. At kinausap mo ang common friend natin. Gusto mo sabihin ko dito? Kailangan nyo itong malaman. May mga tao doon. Andun yung kasama ko sa LA. Andun si Spokesari. Anong sabi mo sa akin after the interview? Pumunta ako sa apartment. Kakausapin mo ako. Kinag-usap tayo sa loob ng kwarto. Nag-close door meeting tayo. Pinakausap mo sa akin, yung kumakampi sa'yo dyan, hindi ko na papapanood kung ano sinasabi niya against me. Wala akong time. I don't know. I hope wala siyang sinasabi sa akin dahil kaibigan ko yan, tinanggap ko yan dito sa Amerika ng maayos kasi ganun ako eh. Whether ano man, hindi man tayo sobrang close na friend, basta Duterte aligned ka para tayo pinaglalaban, i-entertain kita o papakitaan kita ng kabutihan. Pumunta yan dito, clue. Pumunta yan dito sa Amerika, we're okay. Pero I don't know kung may sinasabi na sa akin. In fairness to, hindi ko alam. Nag-close door tayo, right? Pilit niyong sinisira sa akin si Hanilet. Ano sabi ko sa inyo? Okay na kainan niyo. Sabi ko, my God, wala akong labas ako dyan. Sabi ko, ano sabi ko sa inyo? Wala akong pakialam sa mga personal niyong problema. Diba? Sinabi ko sa inyo, please, sabi ko, wala akong alam dyan, basta ako. Sabi ko, ha? Sabi ko pa nga sa'yo, sabi mo sa akin, ma'am, kasi ako yung sinasabi ni Mama Hanilet na ganito. Ha? Sabi ko, bakit? Nurse ka ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Bakit hindi ka mag-statement? Bakit hindi mo itama, mag-erratum ka, na sasabihin mo na, excuse me, hindi ako yun. Hindi mo ginawa. In-advisean kita. Dinagdagan mo pa kasi yung problema. Gusto mo talagang ikaw ay kamuhian ng taong bayan, eh, no? O ng mga taong nakakilala sa'yo. Gusto mo pa nga mag-vlog ako. Alam nyo, kailangan nyo itong malaman. Gusto ng grupo nila, mag-vlog ako at awayin ko si Hanilet. What the hell? Bayad nyo ako? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ngayon, ano nangyari? Dahil may perang involved. Tanong ko sa'yo, girl, saan galing ang 30,000 euros? Ito ba ay galing kay Mangga? Galing kay Bangag? O galing kanino? Yun lang. Yun lang. Wag ako. Magsama kayong lahat. Ako lang. Dahil ako ay nasa tama, hindi ko papayagan na babuyin nyo ang mga naghirap na Duterte supporters sa buong Europa. Ang sabi ni Chika in Holland, sabi ni PRD, hindi niya ibinenta ang storya ng buhay niya. Tapos pagkakitaan nyo lang, mapagsamantala kayo doon, yun na, love money. Yes! Sinabi yan eh, di ba? Kaya wag ako. Ang nasabi ko sa inyo, patulugin nyo lang ako. Nakatulog na ako ng konti, pero pagod pa ang katawang lupa ako. Huwag tayo magagawan dito. You have to be smart, nabudol na tayo. Hindi ako pwede magpapel na, kasi naman inawardan, mga putang ina. Kasi naman kinamayan ni Inday. I was there. Na witness ko. Gusto mong Diyos, hindi lang kasi siya mag-isa eh. May kakampi siya eh. Marami sila. Pagkakitaan nila si Pangulong Duterte, putang ina, nakakulong pa yung Pangulong Duterte? Ipaproduce na niya? Akala mo, alam naman murahin kita right there and then. Ikaw putang ina ka, gaganon, alaman gaganon kita. I'm just being civil. Kaya yung mga nangyayari doon sa Hague, kaya yung mga tao nawawala ng gana. Dahil what? Dahil sa kanila, sa grupo nila. Wala kang mandato doon sa Hague, kahit sino isa sa inyo. Lahat doon, magpasalamat tayo sa mga volunteers na nagsama-sama doon. Hindi kayo aarte na akala nyo nasa Malacanang kayo, may protocol. King ina nyo. Pakampi-kampi ka pa. Sino-sino tinatawagan mo? Isa-isayin natin yung mga tinawagan mo. Hindi lang muna ngayon. Sabi ko kasi series to eh. Ayoko i-boast lahat. Pero kailangan nyo malaman ninyo. Nagpakawala siya ng pera sa dahig. Ang question natin, sino ang nagbigay sa inyo? Sa'yo. Dahil kung mahal mo ang Duterte, hindi mo iti-take advantage, girl.